Si Kevin Durant excited na makakalaban yung mag-ama sa Lakers. Si KD din nalagasan pa ulit ng ka-teammate dahil si Nurkic injured yung kamay. Isang linggong mawawala sa lineup pero makakabalik din naman sa regular season. Aminado din si Kevin Durant na ang problema nila noong nakaraang season bukod sa point guard ay turnovers. Sila din yung isa sa mga team na worst sa last quarter, isa din sila sa worst defensive team. Ang Suns mayroong big three na problema pa rin hanggang ngayon ni KD. Ginamit ng Lakers at Suns yung kanilang starting five na pang regular season. Yung Suns walang Nurkic kaya si Plumlee ang nilagay na sentro. Nagkaroon ng 3-guard lineup ang Suns, si Tyus Jones, Bradley Beal at Devin Booker. Sanay naman si Kevin Durant na may 3-guard lineup sa team niya. Kung Golden State ang nilalaroan niya pa ngayon or ang coach niya si Billy Donovan. Ang naging resulta noon 22-4 ang Lakers sa 11 minutes sa loob ng paint. Ito yung timeline na magkakasama yung tatlong guards. Nilabas agad ng Suns noon si Tyus Jones 5 minutes pa lang dahil kitang-kita agad yung disadvantage. Kaya sabi nga noon, pagkakuha dito kay Tyus Jones, dapat si Bradley Beal ilagay sa second unit. Biruin mong ang bilis nakascore ni D'Angelo sa loob ng paint. Walang defense sa paint na ilalayo agad si Plumlee dahil kay AD, si KD naman dahil kay LeBron. Lalo na kung ang makakalaban pa ng Suns ay yung mga teams na mayroong 3 or 2 big man or kaya mayroong mga defensive guard. First quarter pa lang 26-4 sa points in the paint yung Lakers. 25 points lang ang nagawa ng Suns sa first quarter. Sobrang malas pa ng Lakers dun sa 3-point area pero lamang sila. Ang 3-guard lineup nagiging effective yon kay Billy Donovan. Ito yung style talaga niya lalo na nung kay DeMar, Lavin at Lonzo nung healthy pa si Lonzo bago ma-injured. Dahil papalitan ni Caruso or ni Kobe White yung isa sa mga player doon. Dati ding coach ni Kevin Durant sa OKC si Coach Billy Donovan. Nag-experiment na rin ang Suns noon na 3-guard lineup. Ito yung time ni Dragic, Thomas at Bledsoe. Mas shorter lineup pa yon kumpara sa ginamit ngayon ng Suns. Pero ang pinagkaiba kasi noon, yung tatlong binanggit kong player kanina, lahat yon point guard. Ang ginamit kasi ngayon ng Suns sa 3-guard lineup nila, tanging si Tyus Jones, ang true point guard, si Booker at si Beal, mga scorer at shooting guard. Yung advantage naman ng Suns na nandun si Tyus Jones, maalaga siya sa bola. Nabawasan yung turnovers ng Suns kapag nasa loob siya ng court. Si Booker naging spot-up shooter pa. Para maging effective sa Suns yung 3-guard lineup, sa pagitan dapat ni Booker at ni Beal kailangan maglaro bilang small forward. Babantayan nila yung mas malaking kalaban sa kabila. Sa technicality, yung Celtics naka 3-guard lineup yun dahil si Jaylen Brown ay dati naglalaro siya bilang shooting guard behind dito kay Jason Tatum. Nasa starting lineup pa ng Boston si Holiday, si Derek White, parehong point guard. Pareho ding defensive guard. Si Brown naman naging small forward dito sa Celtics na effective dahil sa height niya. Si Derek White at si Holiday defensive player na kayang dumepensa sa mas malalaking player. Ang inahabol naman talaga ng Suns doon magkaroon ng pure point guard sa lineup nila na isa pa doon nire-recommend pa dati na ilagay si Beal sa second unit dahil pareha sila ni Booker na shoot first guard. Naging point guard si Booker last season dahil sa pagitan nilang dalawa ni Beal mas may experience si Booker. Baka sabihin hater na naman ni Kevin Durant o ni Bradley Beal pero yun kasi nakalagay sa lineup ng Suns. Ang pinaka best pang ilagay sa 3-guard rotation ng Suns kung gagamit sila noon yung pangatlong player si Josh Okogie. Small forward pero halos magsintangkad sila ni Beal. Defensive player din. Yung OKC dati under kay Billy Donovan nung wala na si Kevin Durant at si Westbrook, gumamit din sila ng 3-guard rotation. Si CP3, SGA tapos inilalagay si Schroeder. Ang defensive player doon si CP3 at si SGA kaya naging effective din.